buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Faith Can Do It. What does faith do? First of all, faith overcomes. Nananaig, nagwawagi ang tunay na pananampalataya. Matthew 21:18-19. When Jesus got up the next morning, he was hungry. He started out for the city, and along the way, he saw a fig tree. But when he came to it, he found only leaves and no figs. So he told the tree, "You will never grow again any fruit." Right then, the fig tree dried up. So kinausap ng Panginoon ang puno na ito na walang bunga at biglang naluoy, namatay ang puno. Matthew 21:20, the disciples were shocked when they saw how quickly the tree had dried up. Shocking naman talaga. Telling a tree to die and it obeys. Mabuti pa nga yung puno, mas obedient pa kaysa maraming tao. And this is obedient unto death. Sinunod ng puno ang kalooban ng Panginoon na hindi na siya patuloy pang mabuhay dahil wala siyang silbi. Matthew 21:21, but Jesus said to them, "If you have faith and don't doubt, I promise that you can do what I did to this tree, and you will be able to do even more. You can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will." Lumang kwento, alam na nating lahat. Ano ang bagong pananaw na pwedeng magdagdag sa ating pangunawa dito? Nakita natin na shock yung mga disciples dahil namatay yung puno nung pagsabihan ng Panginoon. Pero ito mas shocking. The disciples could do what Jesus did and do even more. Sabi ni Lord, na-shock kayo na namatay ang puno nung sabihan ko? Higit pa riyan ang kaya niyong gawin. Binibigyan kayo ng kapangyarihang gawin yon. Kahit nga yung bundok na nasa harapan nyo, itusan yung buhatin ang sarili niya at ilibing ang sarili niya sa dagat, sa lalim ng dagat, para hindi nyo na makita pang muli, susundin kayo. It was an amazing revelation from God that His followers could have Jesus' power and exercise it even more extensively because people will have a longer life on earth more than Jesus as man did. Now, what were mountains? Mountains were obstacles. Pagka kayo naglalakbay, di ba't abala ang bundok? Mas madaling maglakbay kung patag lamang ang daraanan. Pero kung may bundok, aakyatin mo, paikot-ikot ka, paligid-ligid, pwede ka pang mahulog. It was an obstacle. And they were symbolic of problems and difficulties. Mountains are hard to climb. Problems are difficult to solve. It's difficult to go around. So imagine how nice our life would be if we could drive difficulties away. Hindi naman talaga literal na bundok ang pinag-uusapan na bubuhatin ang sarili niya at mawawala. Yung bundok na nakaharang sa daraanan mo, yun ay mga problema, mga kahinaan, mga iba't ibang dahilan kung ba't hindi natin magawa ang dapat gawin, hindi makamit ang dapat na kinakakamit at lagi nilang nabibigo ang ating mga pagsisikap. But faith can move mountains. Faith can remove obstacles between you and your goals. What else does faith do? Faith enables and empowers. Matthew 14:22-23. Right away, Jesus made his disciples get into a boat and start back across the lake. But he stayed until he had sent the crowds away. Then he went up on a mountain where he could be alone and pray. Later that evening, he was still there. Matapos sa isang maghapong pagtatrabaho, paglilingkod sa mga tao, pinauna na ng Panginoon ang kanyang mga disciples sa sumakay sa bangka at tumawid ng lawa. At siya'y naiwang mag-isa, umakyat sa bundok at nanalangin.
Here, Jesus is up on a mountain. In fact, probably on top of that mountain. And what we see here symbolically is that Jesus conquers the mountain. Like symbolically what many mountain climbers try to do. They say they conquer a mountain. Mahirap akyatin, naakyat mo, di panalo ka. Pero ang itinuturo ng Panginoon sa pananalig, hindi mo kailangang akyatin, utusan mo lang at mawawala. Hindi mo kailangan maghirap. Don't do it the hard way when there's an easier way to remove the mountain before you that stands in your way to your goals. Sa inyo, ba't ka magpapagod? Utusan mo lang at pwedeng mawala. Pero ano ang pwedeng magutos? Pananalig. At ito ang dapat nating unawain, mga kapatid, talaga. May napaka-laking katuruan ito na madalas ay hindi nakikita dahil masyadong malalim, mataas. Paano mo pinapalayas ang bundok na nangangahulugan pala mga problema, mga suliranin? Ituloy natin ang kwento, Matthew 14:24. By this time, the boat was a long way from the shore. It was going against the wind and was being tossed around by the waves. So, may bagong bundok. Ano ang bundok? What stood between the disciples and the shore? Waves. This time the mountain is the storm. How graphic. Literally, yung dating patag na tubig, ngayon gabundok, ganggabahay na mga alon, talagang hadlang. Ni hindi mo makita kumisan yung pupuntahan mong pangpang sa taas ng mga alon na ito. And the wind and the waves stand in their way. Like your problems and mine. Like our difficulties, our illnesses, our sicknesses, and weaknesses, hadlang para makarating tayo sa ating minimithing marating. The wind and the waves prevent them from proceeding and threaten their very lives and their well-being. And for a while, it looked like that the winds and the waves would sink the boat. Matthew 14:25-27. A little while before morning, Jesus came walking on the water toward his disciples. When they saw him, they thought he was a ghost. They were terrified and started screaming. At once Jesus said to them, "Don't worry, I am Jesus. Don't be afraid." Once again, Jesus shocks the men. Na-shock sila doon sa punong nalooy, ngayon naman naglalakad siya sa tubig. Parang hindi na mauubusan ang mga nakakashock na bagay. Isa sa mga ginawa ng Panginoon nung siya nabuhay dito sa lupa ay ilabas sa mga kulungang kahon ang napakarami mga ideya. Katulad nung, ay pwede mo palang maluuyin ng puno, pwede ka palang maglakad sa tubig, pwede ka palang magtrabaho at maghimala sa Sabat, pwede ka palang kumain ng dating ipinagbabawal ng maraming tradisyon na kainin, pwede ka palang makisalamuha sa mga makasalanan, pwede mo palang bigyan ng power yung mga babae, pwede mo palang pansinin ng mga bata. Ang daming ginawa ng Panginoon na paglabas sa kahon na kumukulong sa utak. Dahil nga ang ministry niya, pagpapalaya. Pag laging gusto mo lang manatili ka sa kahon, makulong ka doon, hindi ka nakikinabang sa ministry ng Panginoong Jesus. Now, Matthew 14:28, Peter replied, "Lord, if it is really you, tell me to come to you on the water." Napakalaking pagsubok. Sabi ni Pedro, kung talagang kayo yan at hindi lang kayo isang multo, kung talagang kayo si Jesus na kinikilala namin, therefore, kaya niyong gawin kahit ano. Payagan niyo ko, imbitahan niyo kong lumapit sa inyo at maglalakad ako sa tubig para magawa yon. Meron na naman ngayong bundok. Yun pa rin mga alon, pero ngayon hindi na patungo sa shore yung goal, patungo kay Jesus. At sa buhay natin mga kapatid, marami ring mga bundok, maraming alon na hadlang para tayo lumapit kay Jesus. Pero sabi ni Pedro, sabihin nyo lang at magagawa ko yan. So Peter desires to overcome the waves above the water level and the water itself below. Can you imagine going against the natural law of buoyancy, of gravity? Maglaglag ka lang nga ng isang karayom sa tubig, lulubog, tao pa na mas mabigat. Hindi balasan yung mga bangka kasi ang korte nun is designed to float.
Pero ang paa natin hindi designed to support the body and make it float on water. So may bundok na naman dito, pero ang mas malaking bundok, yung bundok ng takot. Tutungtong ba ako sa tubig? Hahakbang ba ako? Mangangahas ba akong bumaba mula sa bangka at ipagkatiwala sa tubig na liquid imbes na sa boat na solid ang aking katawan? Matthew 14:29, "Come on," Jesus said. Peter then got up out of the boat and started walking on the water toward him. So naghanap ang himala. Mas shocker ito kaysa sa naluoy na puno. Marami naman punong naluluoy eh. Although shocker, nasa salita lang naluoy. Pero tao na maglalakad sa tubig. By the word of Jesus, Peter overcomes. His faith in Jesus allowed him to overcome the law of gravity, the law of buoyancy, the law of physics, and many other natural laws. Matthew 14:30, "But when Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. 'Save me, Lord,' he shouted." Maganda na sana yung takbo ng kwento. But Peter was distracted. Nawala ang pagtingin niya kay Jesus, napunta sa alon. He got scared, and then he started sinking. Tingnan niyo mga kapatid ha, natakot muna bago lumubog. Hindi siya natakot dahil lumulubog na siya. Kaya siya lumubog, natakot siya. Sa buhay din natin, pag natakot ka, tsaka ka lang lumulubog. Pag nawala ang paningin mo sa Panginoon at tsaka ka lang nangihina. Hindi sasabihin mong nangihina ako, tuloy, hindi ko na makita si Lord. Baligtad, sinimulan mo munang hindi siya tingnan. Kaya ka nangihina. Fear comes first. That's why one of Jesus' main teachings is not to fear. Because fear will enlarge a small hill and it will become a mountain. Matthew 14:31, right away Jesus reached out his hand. He helped Peter up and said, "You surely don't have much faith. Why do you doubt?" So here, according to Jesus, not much faith means doubt, which leads to sinking and then to fear. Napakahalaga na buuin ang loob. Buo ang isip, buo ang loob. Buo ang pananalig. Buo ang determinasyon, hindi hati. Matthew 14:32-33, when Jesus and Peter got into the boat, the wind died down. The men in the boat worshiped Jesus and said, "You really are the Son of God." So hindi lang siya nakalakad sa tubig, napalakad pa niya si Pedro, at nung sila'y sumakay sa bangka, agad tumigil ang bagyo. Kaya may katatayong, "With Christ in my vessel, I can smile at the storm." Parang babaliwalain ko lang, pagtatawanan ko lang yung bagyo, basta't kaangkas ko si Jesus sa aking buhay. Basta't siya'y kasama ko, partner ko, nandito siya sa aking kumpanya, nandito siya sa aking bahay, nandito siya sa aking puso, nandito siya sa aking bangka, I can smile at the storm. So what else does faith do? Faith heals. Mark 10:52, Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Pansinin natin na binigyan ng Panginoon ng credit, hindi ang sarili niya, kundi yung pananalig ng tao. Sabi, alam mo, nakakita ka dahil sa pananalig mo. Luke 7:50, but Jesus told the woman, "Because of your faith, you are now saved. May God give you peace." So in both cases, Jesus credits the patient's faith, not himself, more than himself. Anong kahulugan nun sa ating buhay? That faith saves. Mahalaga na nanalig ka. Kahit magaling ang doktor, pagka hindi ka nananalig, hindi ka halos tatablan. Kahit ang ganda-ganda ng awit, pag hindi ka nananalig na maganda yon at gusto mong kumbinsihin ang sarili mong hindi maganda yon, hindi ka nga magagandahan. Pag nananalig ka, natutupad.
Kaya mahalaga na ang pananalig natin ay pinapatibay at yun ang sinasabi ng ating bibig. Now, what do we do with faith? First of all, focus faith on and believe in the right object. Yung mga itong pinaghimalaan, tamang-tama kay Jesus sila nananalig. Focus on God. Focus on Jesus. Not on the storm. Not on the wind and not on the waves of life. Habang yung mga disciples nakatingin sa hangin, nakatingin sa alon, nakatingin sa bagyo, natakot sila. Bakit? Yung pagtingin at pagtitig nila sa bagyo ay pananalig. Sinasabi mo sa bagyo, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong kaya mo akong palubugin. Naniniwala ako na kaya mo akong patayin. Naniniwala ako na kaya mo akong sirain. Therefore, naniniwala ka, lulubog ka nga. Pero nung si Pedro ay tumingin kay Lord, tinakpan niya ang pananalig niya doon sa tubig na pwede siyang kainin at nanalig siya kay Jesus na pwede siyang palutangin at yun ang naganap. Namnamin natin ito mga kapatid. Ang tao, nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nasa atin din ang kapangyarihan ng Diyos na madalas hindi natin nakikita. Sinabi nga niya, higit pa sa ginagawa kong gagawin ninyo dahil kayo nananalig. Kung ganon, ang paniwalaan natin, nagaganap. Kaya dapat malakas ang pananalig mo. May mga taong ang lala ng sakit, pinanaligan nila, nagagaling sila, gumaling. Ngayon, hindi naman siyempre lahat ng naniniwala na magagaling sila, gagaling na nga dahil di wala nang namatay. Wala nang nagpunta sa Panginoon. Pero maraming mga kaso, pag nadaan sa pananalig, nangyayari. Alam niyo yung placebo effect? May mga ginawang eksperimento ang mga doktor. Nagbigay sila ng gamot sa isang grupo ng pasyente na ang totoo, hindi naman totoong gamot, akala lang nila gamot. At isang grupo naman ay mga gamot talaga ibinigay. So pinainom nila pare-pareho. Pati yung mga uminom ng hindi totoong gamot, naggalingan. Dahil naniniwala silang pagagalingin sila nung iniinom nila. Pero pagka hindi ka naniniwala na pagagalingin ka, paano ka tatablan? Kahit gamot talaga yon. Kaya yung mga iba, naku, ma-allergic ako. Ayun, na-allergic na ka. Hihikain ako. Puro takot. Matatakot ako. Natatakot nga. Bakit? Pinaniwalaan nyo na eh. Kasi yung batang yan, ako walang kinabukasan yan, pasawayan, ganyan. Nangyayari. Kasi pinaniniwalaan. Yan ang isang hiwaga na dapat natin maunawa. Dahil tayo'y nakakonekta sa Diyos, ang pinaniniwalaan natin. Kung yung paniniwalang yun ay makapangyarihan at tapat, mayroong napakalaking posibilidad na maganap. Ngayon sasabihin natin, ba't naniniwala po ako hindi naganap? Number 1, baka hindi ka talaga naniniwala, akala mo lang. Number 2, hindi ganap ang paniniwala o yung paniniwala mo na yon, bagamat totoo at ganap, pero labag sa kalooban ng Diyos sa specific moment na yon. Pero pag nagkatiyap-tiyap yan, mangyayari. Look what happened to Peter. Naniwala, nakalakad. Yung mga lumaki sa hirap, pero hindi siya naniniwala sa hirap. Sasabihin niya, ayoko maging mahirap, ayokong lumaking maging mahirap, ayokong mamatay na mahirap, may gagawin ako sa buhay ko. Ito yung mga tao nakakaahon sa hirap. Kasi ayaw nilang maniwala sa kahirapan, naniniwala sila sa karangyaan siguro. O kung hindi man kayamanan, naniniwala sila sa ginhawa na dapat makamit nila. Sinong hindi aasenso sa buhay kahit anong mangyari? Yung pinanganak na mahirap, pero tinanggap na niya yun. So, bakit ka mahirap? Talagang ganyan ang buhay. Di ba? Pagka umasenso ka nawa, naku, hindi mangyayari yan. Mahirap yan. Yun talagang wala mangyayari sa mga ganon dahil sila mismo hindi naniniwala na aasenso sila. Hindi naman lahat ng naghangad na umasenso ay talagang umasenso, pero lahat ng umasenso naghangad muna. Naniwala. And then they throw their weight, they throw their skills, their life, their resources, their time, their talent, their treasure behind that belief.
Kayo mga naniniwalang makakagawa tayo ng pyramid, yung mga Egyptians, nakagawa. Yung naniniwala na makakagawa tayo nito at makakagawa nun, nakakapagpatayo ng mga gusali, nakakapagpatapos ng anak yung mga naniniwala sa edukasyon at naniniwalang kahit anong hirap ay gagawin nila. Pero yung sa simula pa lang, naku anak, huwag ka nalang mag-aaral kasi hindi natin kaya yan. Nakokontra lang yon kung yung bata mismo may paniniwala sa sarili niya, sa pangarap niya, at sisikapin niya yon ayon sa kanyang pangarap dahil pinaniwalaan na gaganap. What you focus on, what you believe in, becomes your reality. Tingnan ninyo, may dalawang tao na tulog sa isang pagkadilim-dilim na kwarto. Yung isa natatakot, yung isa hindi. Pareho lang kwarto, pareho lang madilim. Sinong mahimbing ang tulog? Sino ang napuyat? Naniwala ka, pinili mong matakot. Mahihiga kayo, may katabi kayong bangkay. Yung isa natatakot sa bangkay, yung isa yakap-yakapan niya yung bangkay. Sino ang maginhawa? Kung anong pinaniniwalaan nyo, magiging ganon kayo. When you think of life as cruel, life will be cruel to you. Yung lagi nagsasabing, ang hirap ng buhay. Lagi kayong maghihirap. Kasi yun ang pinaniniwalaan nyo. Lagi nyo na sinasabi ninyo. Di ba? When you doubt your husband, kahit hindi siya talaga nagtataksil, nangangayayat na kayo, nangangalirang, pumapangit na kayo. Kasi yun ang reality nyo. Ang totoo, wala naman palang ginagawa. Paano pinaniwalaan nyo may ginagawa? Kaya inapektuhan na kayo. Kung anong pinaniniwalaan nyo, ganun ang mangyayari sa inyo. When you believe in a doctor, you heal very much better, in a better way. When you fear darkness, you're afraid. Pag kami nangyari lang na natalisod ka sa umaga, nabuhusan ka ng kape, sinabi mong sira ng araw ko, talagang makikita mo, sunod-sunod ng mga dilubyo ang nangyayari sa araw na yun. Isinumpa mo na eh. Kaya lagi nilang nagsasabi, only in the Philippines, negative, negative. Kaya nagkakanda negative, negative tayo. Ilang milyong Pilipino ang minumura ang Pilipinas araw-araw. Lagi mo nalang sasabihin, hindi na tayo aasenso. Ay talaga, mga politiko natin. Ay talaga, naku ang Pilipino, ganito. Naku ang Pilipino, ganon. Sabi tayo ng sabi, nagiging ganon tuloy tayo. Kaya dapat palitan yan at sabihin yung, it's more fun in the Philippines. At pag naniniwala kayo doon, pati kayo sasali para to pa rin yung sinasabi ninyo. Kaya nakikita nyo, hindi ba? Inilalagay pa ng mga mayor sa pader. Ang mga taga-barangay 58 ay malilinis. Kasi tapat mong sabihin, oo nga, we can. Tapat ko, linis ko. Pag sinasabi mo yun, gagawin mo eh. Pero sabi, wala nang pag-asa ang mga basura dito. Hindi na ako gagaling. Ba't po kayo mahina? Matanda na ako. Ba't mo po si Moses, 80 years old na, nag-exodus pa? Ano ba naman kayo? Matanda na ako. Kahit hindi ka nangihina, ihihina ka pag inisip mo ng inisip yun eh. Kulang ang budget natin. Mahal ang bilihin. Stop saying these things. Because it's a declaration of faith. And remember, what you ask for in prayer, you will receive. Kaya dapat binabantayan natin ang pinapanalangin. Sa kamatayan na lang. Pagka halimbawa, merong ililibing, sasabihin po isa kawawa naman siya, ang sikip-sikip ng ataol, maliit yata yung ataol, di ba? Or, naku, paano kaya? Ang hirap naman pag nalibing ako. Para ang sikip, madilim sa ilalim ng lupa. Alam niyo kung bakit gano'n ang ating mga isipin? Pag may mahal tayo sa buhay na nakaburol, na aawa tayo dahil ang putla-putla, di ba? Parang sobrang kahabag-habag. Bakit gano'n ang feeling natin? Kasi ang tinitingnan natin yung katawan eh. Doon tayo nag-associate. Doon tayo nakikibakas doon sa katawan. Kung doon ka sa spirito, nakatuon. Sabi mo, wow, ang laya-laya na ng espiritu niya, kasama na ng Diyos. Paano itong katawan? Hindi naman siya na yan eh. Tulad lagi ko sinasabi, pagka kayo man nagtiklop ng mga damit nyo, inilagay nyo sa maleta, chinek nyo sa aeroplano, nando sa ilalim, sa baggage hold, nasasabi nyo ba, ang hirap-hirap namang huminga dyan? Hindi, kasi damit nyo lang yun. Nando naman kayo sa taas eh. Pag inilibing ang katawan nyo, damit nyo lang yung nalibing, hindi kayo. Kasi ang spirito nyo nasa taas. Pero natatakot tayo, nahihirapan ang loob natin, nalulungkot tayo para sa mga namatay, kasi nakatuon tayo doon sa katawang patay, hindi sa espiritong buhay.
So pinipili kung saan titingin. Titingin ba kayo kay Jesus o sa alon? Kung sinong tingnan nyo, yun ang mananaig. Kung sinong paniwalaan nyo, yun ang magiging katotohanan ng inyong buhay. So focus on the body or the spirit? Focus on the dead body or the spirit that has become free to join its maker? Philippians 4:8. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So ano daw isipin mo? Yung totoo, hindi yung kasinungalingan, at magiging totoo ka. Yung dalisay, yung tama. Pag lagi mong iniisip yung tama, magiging tama ka. Yung banal, magiging banal ka. Pag lagi mong iniisip yung friendly, you will become friendly because your thoughts will become you. So focus on the what they say true, good, and beautiful. Why focus on what is true, bad, and ugly? Yung ugly, true din, but why focus on it? Pwede ka naman pumili ng titingnan. Titingnan mo lang yung ugly para mo i-beautify. Titingnan mo lang yung illness para mo pagalingin. Titingnan mo yung marumi para mo linisin. Pero huwag mo laging tingnan, lalo't wala ka namang gagawin ngayon. Kasi magiging ganun ka. Do not focus on Satan. Do not focus on evil and the negative. Marami mga religious people, lagi nakafocus kay Satan. Lagi naghahanap ng ano yung satanic dito, ano yung satanic doon, ano yung evil dito, ano yung evil doon. Titingnan lang nila yung arrangement ng mga dahon ng tiyan sa kanilang tasa, nakakakita sila ng mukha ng dyablo. Siyempre yung ulap, kung anong nakikita mo, nakakakita ka ba ng tasa, ng batya, nakakakita ka ba ng bulak o ng babae? Kung anong gusto mong makita, nandyan naman yan eh. So anong gusto nyo makita? Di yun ang inyong titigan. Gusto nyo makita yung maganda sa inyong asawa? Yun ang tingnan nyo. Don't focus on the negative. Because if you always focus on the negative of your husband or wife, you will love the person less and less. Samantalang pwede mo mamahalin more and more kung tinitingnan mo yung tama, yung maganda. Dapat isuko natin ang ating isip sa Diyos. Ang isip kasi natin parang airport. Kung sino pinapalanding mo, yun ang nandun. Pag pinalanding mo si Satan, di si Satan ang nakaparada doon sa tarmac. Pag pinalanding mo ang Panginoon nakalanding. Don't allow evil thoughts to always land in your mind. James 4:7-8. Surrender to God. Resist the devil, and he will run from you. Come near to God, and he will come near to you. Clean up your lives, you sinners. Purify your hearts, you people who can't make up your mind. Sabi, make up your mind. Focus. Focus on God, not on the devil. Purify your hearts from doubt. Make up your mind. Believe so that something will happen. Imagine. Imagine the life you want to have and pursue it. Imagine the kind of family you want to have and contribute to its realization. Resist thinking of and focusing on evil. Pag nagalit kayo sa isang tao, surely you only focus on what was wrong or evil or imperfect on the person. You focus on the negative. Kung minsan nagagalit ka sa tao, hindi dahil siya ay dapat na makagalit, kundi magagalitin ka lang kasi. It is your thought of the person, not the person himself, that makes you what you are. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Do not give the devil your brain, your thoughts, your attention, your focus. What else do we do with faith? Direct faith in the right direction. Upward, not downward. Direct the brain and direct the faith where you want to go, where you want to be. Alam niyo yung mga Israelites, pagka umaakyat sila patungo sa Jerusalem, sa kanilang pilgrimage, siyempre yung bundok hindi naman diretso na parang mayon. May maraming mga bulubundukin, paakyat-akyat hanggang makarating ka sa kataas-taasan. Pero pag nasa paanan ka ng isang maliit na burol, yun lang ang nakikita mo. Hindi mo nakikita yung malaking-malaking bundok behind it because it is hidden by a small hill. And when you're close to that hill, it will become your reality.
Kaya ang sabi sa Psalm 121, 1-2, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So yung nawawalan na ng loob na mag-aakyat pat mahirap, ang ginagawa nila, tumitingala para makita nila yung taluktok ng bundok na gusto nilang puntahin. Hindi sila tumitingin pababa doon sa mga malalalim na bangin, sa mga madidilim na libis. They avoid looking at the dark valleys, but they look up to the hills because this is a representative and a representation of the presence of God. Therefore, saan tayo tumitingin? Doon sa mataas o sa mababa? Pagka hinuhusgahan nyo ang inyong kapwa, anong tinitingnan nyo? Yung mataas na pagkatao niya o yung mababa sa pagkatao niya rin? Siyempre, may mataas siya na achievement, may mababa yan na failure. Pag ang lagi niyo tinignan yung baba, yung valley, kaya sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, nakakatakot, ano mangyayari? Mawawalan kayo ng gana sa tao, mamumuhi kayo, lalayo ang inyong loob. What do you focus on? And especially, if these people are close to you, they are permanent relations, they are husband or wife or family, or very good friends, tingnan ninyo yung mabuti. Hanapin ninyo yung maganda para lalo kayong umibig at lalo kayong maging kaibig-ibig. Use the power of faith for righteousness. Kita niyo yung mga naniniwala na gumagawa ng mga destructive weapons. They believe in death. They believe in killing people and making it easy. So they create weapons of mass destruction. Because they believe in it, they want it, it happens. So alin talaga? Believe in truth, not in falsehood. Believe in goodness, not in evil. Although same goodness and evil could be in one person, but believe in the good in the person. Believe in beauty, not in ugliness. And when you believe in beauty, you will beautify yourself, you will beautify your environment, because God is beauty. But when you believe in ugliness, what do? Hinuhulog mo mga basura mo sa ilog. Kumakain ka lamang ng butong pakwan, hinagis mo na lahat ang mga balat niya sa daan. Magsasampay ka rin lang sa harapan ng bahay, ba't hindi sa likod? Pinapagulo mo ang iyong buhay, pinapapangit mo ang iyong paligid because you probably not consciously think it, but you believe in ugliness. Papasok ka lang sa bahay ng isang tao, alam mo kung anong pininiwalaan, kung beauty or ugliness, kung squalor or orderliness. Bakit ang gulo-gulo ng bahay na ito? Pwede namang ayusin. What do you believe in? What do you believe in about yourself? You are nothing, therefore you will always be inferior? Or that God made you wonderful and therefore you will always be confident? Not proud, but confident. What you believe in is what will prevail. Anong klaseng klima sa inyong tahanan ng pinaniniwalaan mo? Yun ang mangyayari. Sigawan ba, awayan, o pagmamahalan? Believe in, think of, and focus on the good in people. In the church, even in one's country, gusto nating baguhin ang Pilipinas, baguhin muna natin ang pag-iisip natin tungkol sa pagiging Pilipino. Anong ibig sabihin noon? Baguhin muna natin ang ating paraan ng pamumuhay. Kasi pag lahat tayo sabay-sabay nag-isip na babaguhin natin ang bayan, magbabago yun. At ang pagbabago nagsisimula sa atin. Focus on what you desire. On that which you desire. Not on what you don't want. Marami po mga tao magaling mag-torture ng sarili. Ang pinofocus nila, yung ayaw nila. Sasakay sa eroplano, kung yung utak nila, yung noon nila screen ng TV at pwede mong malaman kung ano yung nasa loob, alam nyo laman, plane crash. Ate, sasakay ka sa eroplano, ang iniisip mo, plane crash. Malamang mag-plane crash nga tayo. At kung hindi man, nakalanding tayo ng payapa pero buong biyahe, pinagpapawisan ka ng malapot, ninenervyos ka kasi ang iniisip mo, plane crash. Ba't di ka mag-isip ng happy landing? Kaya nga magandang greeting sa mga aalis, happy landing. Diba? Ang iniisip mo na agad yung masayang landing.
Uuwi ka sa Pilipinas, ang iniisip mo isang katerbang kamag-anak na mangungutang at hihingi sa iyo, di ba? Bagamat katotohanan din yon. Pero it will affect your attitude. It will affect the way you behave. Ngayon pa lang, ganito pa lang kaaga sa usapan mga kapatid, nais ko, isipin natin, ano mga laman ng utak nyo na nagpapahirap sa inyong loob? Alisin nyo. Ang isang number one na tumatakot lagi sa tao habang nabubuhay, kamatayan. Minsan ka lang mamatay, pero pag inisip mo araw-araw, you die a little bit. So why don't you just focus on living, and when you die, die. Pero pagdating na ng araw na yon, yung hindi pa, iniisip mo na, paulit-ulit. Therefore, in your reality, you die. Though your body lives. Matthew 21:22, sabi ng Panginoong Jesus, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kung nananalig ka, ano man ang hilingin mo, sa panalangin, tatanggapin mo. Now, thinking is praying. In case you didn't know, hindi nile-label sa langit, kung yung laman ng utak mo, itatawaging guni-guni, imagination, o prayer. Pag nasa utak mo yun, nakakarating yun sa langit. You know why? Sa palagay nyo, pag sinabing the body is the temple of the Holy Spirit, saang bahagi ng ating katawan nakatira ang Espiritu ng Diyos? Sa bukong-bukong? Sa kilikili? Sa kulani? Sa puso? Pag binuksan mo, wala rin naman talaga. Di ba? Nakatira ang Diyos sa ating isip. Kaya yung isip ang gustong agawin ni Satanas. Doon din niya gustong tumira. Kaya gusto niyong malaman kung sino ang nakatira sa inyong utak, suriin niyo kung anong pinag-iisip niyo. O may dumadaang babae, gusto mong hagahasain, sinong nakatira? Alangan namang ang Diyos. Kasi ang utak ko po, time sharing. Para mga bahay bakasyon na maraming may-ari, kani-kanya lang ng schedule. Dapat nakadedicate yung utak natin kay Lord. Ang pinag-aagawan ng langit at ng impyerno, yung ating utak. Dahil sa utak nagaganap ang lahat. Hindi sa loob ng puso, hindi sa balon-balunan, sa utak. Kaya pag inisip mo yon, dasal yon. Nakakarating sa kalangitan, kumbaga plug siya sa kuryente, nagaganap. Why? Because we were created in God's image. God's Spirit lives in us. You were wonderfully made. And God said, Jesus said, it will happen if you believe in it. So what do you make every day to happen is what you believe in. Wishing is praying. Kaya pa mga nasasabi pa mga birthday, alam mo, celebrate ang wish ko para sa iyo ito. Yun mga maarting Christian, sister, huwag mo sabihin wish, sabihin mo prayer. Ganon din ang talab nun. When you wish upon a star. Kaya nga sinasabi, when you wish upon a star. Kahit sa genie ka nga mag-wish, sa mga lumang kwento, nagaganap. Kasi nagpapalit-palit lang yung forma, but the symbolism is the same. When you think it, it happens. Kamangha-mangha ang kapangyarihan ng tao. At yan ay kapangyarihan mag-isip. Thinking even in the negative is praying. Diyos ko, huwag niyo pong pabagsakin ang eroplano. Bakit hindi mo sabihin, Lord, allow us to land safely? It's a positive way of saying it. Huwag niyo pong hayaang magtaksil ang asawa ko sa akin. Ba't hindi ko mag-pray na panatilihin niyo po siyang tapat? Why say it in the negative? Fearing is praying. What you fear becomes the object of your prayer. Ang kinakatakutan nyo mga kapatid ay dinadasalan nyo. At sinasabi mo, sige, takutin mo pa ako. Kasi nga, iniisip ko talaga. Pag isig ka umaga, iniisip ko na yung nakakatakot. Pagka mga kasama ko, mga kaibigan ko, pinag-uusapan din namin yung mga nakakatakot. Talagang sumasampa kami sa mga katatakutan. It happens. Kaya sabi ni Lord, do not fear. Only believe.
Yung mga achievers, you believe in yourself, so you achieve. Sa inyo, ganun, di ba? We believe in God to achieve. Yes, pero ang daming naniniwala sa God, pero bakit hindi nakaka-achieve? Because they don't believe in themselves. Kailangan magkakambal. You believe that God made you wonderful. God is part of the equation, and so are you. You imagine, so it happens. So imagine. Imagine things. Kahit nga sa mga sales team, ang ini-imagine na sa imagine yung graph ng sales natin, pataas ng pataas. Imagine this, imagine that. Sa mga communist countries, yung mga mural sa kanilang mga public places is an imagination of their aspirations. Lumalaya ang tao sa hirap. What do you imagine? Believe to the point of achieving it. Because belief motivates, energizes, achieves. Belief could change the world. O hindi ba, ang paniniwala ni Hitler na dapat ubusin ng mga Jews, yung mga Hudyo, dahil marami ring nakipaniwala sa kanya, 6 million Jews perished during the Holocaust. Yung mga Hapon na mga general, naniwala sila na dapat nilang sakupin ang buong Asya. So sinakop nga nila, kasi pinaniwalaan nila eh. Yung mga Pilipino na nasabi na, hindi na natin kayang labanan ng mga Hapon, dapat na lang tayong kumampi sa kanila dahil para tayo mabuhay, naging makapili sila. Anong pinaniniwalaan natin? What do you want? What do you desire? If you can think it and will it, it can happen. Either it happens in the physical world, like Peter was able to walk on water, or it can happen inside your mind, like you could overcome your fears and overcome even your past in a non-physical way. The power of prayer is the power of faith, is really the power of the mind. Man is a temple of God's Spirit, is a habitation of God's thought. Ano bang ibig sabihin, mga kapatid, na nananahan sa inyo ang Espiritong Banal? Maraming kahulugan. Isa dyan, ang Diyos nag-iisip through your brain. That your brain is the home of God's thoughts. Not the home of Satan's thoughts. Kaya maraming pwedeng mangyari pag tayo ay nananalig. God connects with man through thought. Kaya mga sabi, at kinausap ng Diyos si ganon. Paano? Boses ba talaga o through the thought? Pag binigyan ka ng Panginoon ng vision, pag binigyan ka ng isang pangarap, panaginip, it's through the mind. It's always through the mind. At kahit physical pa yung pagpapakita ng Diyos, it's the mind that will see it because the eyes will process the vision through light and it will send signals to the brain and the brain will interpret what it is seeing. It is here. The mind, the thought, is where God dwells. The mind and the thought is a connection between heaven and earth, between God and man. Kaya pag nakakapag-isip ka, kahit ang gulo-gulo ng mundo, pipikit ka, mananalangin ka, kung payapa ang iyong pag-iisip. Kahit may mga sumasabog na granada sa tabi mo, payapa ka pa rin. Napapalitan mo ang reality, kung hindi man outside, inside. Pero kahit walang sumasabog na granada, kung sa isip mo naniniwala kang meron, nagkakaroon nga. Either physically, or spiritually inside of you, there's 1,001 grenades that explode. You are your thoughts. Kaya di ba may mga taong tumatalon sa building dahil naniniwala silang lilipad sila, nag-drugs pala, bangag lang. And what do drugs do? Drugs alter the thoughts. Kaya napakalaking instrumento ni Satanas sa mga illegal drugs. Maraming mga crime na hindi mo papaniwala ang nagagawa ng tao kasi at the time that it was committed, the mind, the thought is altered chemically by drugs. Kaya yung mga naguguluhan, gulong-gulo, pinapainom ng pampakalma, di ba, at kumakalma naman? You know what happens? Because when this medicine dissolves in the stomach or under the mouth or under the tongue in the mouth, it enters the blood system, gets to the brain, and alters it and deceives it into becoming peaceful.
Kaya pag nawala na uli yung talab ng drug, magulo uli ang isip. Kailangan na naman ng drugs. Kaya yung mga nagpupuyat, yung mga creative, maraming, hindi naman lahat, maraming mga creative people, mga artista, mga rockista, mga musician, mga bangag. Kasi pagka nagda-drug sila, 3 araw silang gising. Dinadaya nung drug yung utak nila into thinking na hindi sila inaantok. At hindi nga sila inaantok. Kita nyo? Nasa isip. Pero pag nawala ang effect ng droga, 5 araw natulog kasi yung katotohanan bumabalik. Kaya yung mga nagpe-pray, yung mga nakikita nyo kumisan yung mga sa iba-ibang relihiyon, naglalakad sa baga, sa apoy, hindi tinatabla ng init. Kasi nananalig silang hindi sila tatablan and the power of concentration enables them. Sabi diba satanic, it's mind. Really, it's the mind. When you believe it, it happens. Katulad ng lagi ko kinukwento sa inyo, may kilala ako na kailangan ng blood transfusion. Ayaw niya dahil sa kanyang relihiyon. Pero kahit ayaw niya, pinalagyan siya ng blood transfusion ng biyanan niya dahil mamamatay na eh. Nagbi-bleed. Akala niyo ba pumasok yung dugo sa ugat niya? Hindi. Natalo ng mind niya yung law of physics. Hindi pumasok ang dugo sa ugat. And of course, she died. The mind is powerful. Masyadong underutilized, underdeveloped. Especially the religious expression of it, faith and prayer. Through the mind, man connects with God or with Satan. Kaya di ba yung magkokonekta sa mga espiritu, magko-concentrate muna, pipikit, magre-recite ng kung ano-ano mga prayer na repetitious. Why repetitious? Para mawala ng control yung mind. Nawawala sa control kasi repeat ng repeat lang, nalilibang, then pwedeng pasukin ng ibang mga thoughts. Through the mind, man taps into the power of God or of Satan. Never underestimate somebody who prays. Never underestimate somebody who believes. Because strong faith and prayer can move mountains, can make things happen. Tingnan nyo lahat ng mga inbensyon. Naisipan lang yan, di ba? Tapos totoo na. May nag-iisip lang, nagagawa ng cellphone, ayan, meron na. May nag-iisip na gagawa ng mga spaceships, meron na. Pag iniisip ng tao, nagaganap. Because we were wonderfully made. To change the world, to change the surroundings and life, to change oneself, people have to first change their minds, the way they think. Because as we have said, you are your thought, you are your faith. You are who and what and where you are now because of your mind. Lahat ng kaaway nyo, nakaaway nyo yan because of your mind. Because either inaway nyo o nag-decide kayong papatulan nyo. Kaya kaaway nyo. Yung mga minahal nyo, nag-decide kayong mamahalin nyo yan. Kaya mahal nyo pa rin. Yung hindi nyo na mahal ngayon, nag-decide kasi kayong hindi nyo na mamahalin. Ayoko na. The mind. Paano nakakapag-tight ang isang tao kung hindi matapat ang pananalig? Aba, ang hirap yata makipaghiwalay sa piso. Pag nakaya mong makipaghiwalay sa 100 piso, 1,000 piso, 100,000 piso, 1,000,000 piso, grabing faith yon. That's why you celebrate the offerings, you celebrate the tithes and the offerings, because it takes only genuine faith for people to part with their money. Because those who do not have faith will never do it. Kaya isa yan na pwede mong sukatan ng taas ng pananalig ng isang kongregasyon. How faithful they are when they give, because human nature will be selfish and you don't want to give. Can you imagine? Giving, yung maghulog dyan sa offering, is like walking on water. You defy natural law. You defy the law of selfishness, self-preservation, and greed. It's a miracle when people give. Kaya we see miracles happening every day. You think wala nang miracles? The natural thing is, ayoko nga, bakit ako magbibigay? Pero ibibigay mo, sometimes sacrificially pa. Grabing faith yon. And don't you think God honors it? That God sees an exercise of faith.
Kaya alam nyo, yung mga talagang faithful tithers, and I know everybody who is a faithful tither is also amply provided for by the Lord. At hindi ko kayo inuuto. Talagang yung lahat ng kilala ko not faithful, faithful din sa kanila ang Diyos. Because their faith works. They say, look, I might not have money, but I'm doing what I must because God wants it. Then your faith operates and God opens the floodgates of heaven. Pero yung, wala na nga ako, magbibigay pa po ba ako? Be wise, wag na lang. Kung hindi ka makakaasa na makakaahon ka, lagi kang wala. Kasi your mind believes na wala ka, mawawalan ka, maghihirap ka, therefore you keep it. But when you open your arms and open your hands and say, God will provide, you believe it, it will happen. So may faith na nag-ooperate. Miracle. Gusto nating mabago ang lahat? Start with the mind. So nyo, Pastor, 5 taon na po akong Christian, mainitin pa rin ang ulo ko. Palitan mo ang pag-iisip mo. Pag natapakan ka, isipin mong, wow, buhay ako. Di ba, masama naman, natapakan ka na, hindi mo pa naramdaman. So you say, glory to God. Thank you, ha, sister. Di ba? Palitan mo lang eh. Pagka sinasagot-sagot ka ng iyong anak, nagagalit ka, pero isipin mo, ano nga bang ginagawa ko na I deserve this? Bakit? Paano ko ba dinadala ang sarili ko? Anak ka, grounded ka, napagalitan ka. Imbes magalit ka sa magulang mo, isipin mo, ano nga bang mali kong ginawa? Siguradong warning ito, therefore I will change. It's all about thinking. Yung darating ka ng maaga, alam niyo yung pagiging late, habit lang yan eh. If you really want to come early and on time, you can. Hindi na dahilan yung traffic. Dumating ka ng 4 o'clock, umalis ka ng umagang 3 a.m., darating ka maaga, traffic. Alam mo na may fun run, di umalis ka sa bahay yung 2 a.m., tulog pa yung magpa-fun run, nandito ka na. It's the will. You are late because you think that way, that it's okay to be late. Masipag ka because you think dapat ka masipag. Kung ano ka man ngayon, bunga yan ang iyong pag-iisip. So sabi sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So alam mong eto si Lord, eto yung alon, maglakad ka towards the Lord and don't look at that alon. Alam mong itong gusto ng Lord na gawin mo, may ibang nagyayaya sa'yo, ang susundin mo yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Merong alam mo na will ng God ito, pero yung will mo, iba ang sundin mo, will of God. So change the way you think. It only says this, allow God to think through your brain. Offer your body as a living sacrifice. Sinasabi mo, Lord, ito po yung brain ko. Meron akong gustong isipin. Meron akong gustong gawin. May desisyon ako na gusto ko, pero hindi po ako. Pero kayo ang mag-operate. Use my mind to move my body. Use my mind to move the world. Live in me your temple. It means, let your thoughts dwell in my mind. Purify your minds from useless thoughts, from evil thoughts, from negative thoughts, and let it be the temple of God's Spirit. So you can change from glory to glory. First, change the mind. And then your belief system will improve and your faith will be strengthened. Sabi ng iba lagi, paano po ba pinapalakas ang pananalig? Magsimula ka lang sa pag-iisip. Take a small step. Sundin mo yung alam mong tinuturo ng Diyos. Gawin mo kung ano yung alam mong tama. At makikita mo, palakas ang pananalig mo. Kasi katulad din ng nag-exercise regularly, hindi mo napapansin, lumalakas ka na pala. But you start small, but you are regular. Hindi pwede mag-gym ka, absent. Pagka after 2 weeks, parang simula na naman, tinatamad ka na naman. Dapat tuloy-tuloy. So sa lahat ng mga pinapaniwalaan natin tungkol sa Diyos, tuloy-tuloy. Magko-commit ka halimbawa na maging Sunday school teacher, start your class on time. Pag late ka, brain mo lang yon. Either you allow yourself to be late or you justify being late. You make excuses, therefore you're always late. Member ka ng choir, instrumentalist ka, tutugtog ka, tapos 5 minutes late ka. You make God wait for your music. Hello? You make God wait for your vocal cords. May oras, may tipanan. Nakikipagtipan ka sa Diyos, may schedule, tapos huli ka, kakahiya yun. Pero pag lagi kang huli, hindi ka na nahihiya, di ba?
Kasi na-condition mo na yung utak mo, okay lang yan. Pero pag nasa ibang country ka na very prompt ang mga tao, prompt ka rin because ganun sila mag-isip. Kaya dapat pinipili mo rin, sinong kasama ko mag-isip? Pagka ang kasama mo mag-isip, konsentidor sa mga masasama mong bisyo, lalo kang lalala. Mga kapatid, huwag kayong makikibarkada sa mga taong kinukonsente ang mga bisyo nyo. Kinukonsente ang inyong mga masasamang asal, mga maling ugali, kasi lalala lang kayo. Iron sharpens iron. Dapat doon ka sumasama sa pwede magpatino sa'yo, magkaroon ng positive influence. In fact, ang sasamahan nyo, yung ang taong ang utak ay tinitirhan ng mga isipin ng Diyos. The best companions are people whose minds are the habitations of God's thoughts and not of the devil. So have faith. Develop faith. Because the greatest power available to man is faith. What is your need? Imagine a solution. Develop that solution until it becomes real in your life. Faith can do it. Kaya ngayon ang ating pamagat pananalig lang. Lahat ng mag-asawang nagtagal, hindi dahil perfect ang marriage, kasi naniniwala silang dapat panatilihin yon. Yung naghihiwalay, dahil ang iniisip nila, ang solusyon, hiwalay. At yung mahilig makipaghiwalay, kuminsan nakakalimang hiwalay na Hindi rin naman makakita ng kapayapaan, hiwalay pa ng hiwalay. Mabuti pa na nahimik ka na lang doon sa isa, at least kabisado mo na lahat. Di pa iba-iba. Careful what you wish and what you pray for. Because it is a funny way of happening. It could happen. In fact, if you believe in it, it will happen. Because your mind connects to the power of heavens. And heaven does not label it as prayer, as wish, as whatever. It's in your mind, it gets connected to the universe. And it will happen. So discipline your mind. Believe, focus, and achieve. Dear God, salamat na lang dahil hindi lang yung lakas ng bisig namin ang tunay na lakas. Hindi lang yung lakas ng aming paa na pwedeng puntahan, ang pwedeng marating, kundi dahil sa espiritu niyong nasa amin. Dahil sa mga thoughts na nasa aming brains, marami kaming pwedeng magawa, maraming kapangyarihang pwedeng mangyari. Teach us, Lord, to control our minds and put it under your control. Bring every thought captive to the name of Jesus. Suriin namin na aming mga sarili ngayon, anong kinasadlakan namin ng mga kapalaran, at makita namin may kinalaman ang paraan ng pag-iisip namin, kaya kami naging ganun. Kung hindi lumalago ang aming espiritualidad, kung may mga habits kaming hindi ka nais-nais dahil sa aming pag-iisip, salamat Lord for making us realize that first we must change the way we think. The way we think about appointments, na pag may appointment na 8 o'clock, dapat igagalang namin yon at hindi namin pwedeng sabihin, pwede nang late. The way we think. Anong mga dapat magbago sa aming buhay, O Lord? Turuan niyo po kami. Pagbulay-bulay tayo sa ating pagyuko sa presensya ng Diyos. Isipin natin yung mga asal natin hindi ka nais-nais. Identify the thoughts they come from. Pull out the thought from your brain and replace it with godly thought. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Faith Can Do It. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.